Eksakto isang linggo ngayon nung hearing sa Quadcom na pumunta si Presidente Duterte. Pero sa ngayon, wala pa ako nakitang anong action nila doon sa pagpunta ni Duterte kasi isang linggo na wala pa silang naihain na kaso, wala pa silang na-endorse ng mga kaso. Ganun ba kabagal ang Quadcom? Akala ko mabilis sila sa investigasyon. Imagine, bago pumunta si Duterte, nakailang hearing na yun sila. Sa dami ng taong inimbitahan nila doon, dami ng tao nila na contempt, dami ng tao nilang na yung lumayas na kasi garma eh. Hanggang ngayon, di pa nakabalik ng Pilipinas eh. So, nung na yon, nung nakarang linggo, bago yon ang kanilang hearing, di ba, di yun matuloy dapat? So, dapat ngayon pala, 21, ang sinasabi ni Barbers, ngayon dapat sila mag-hearing. Pero nakarang linggo, dapat cancel yun, yung hearing nila kasi parang mayroon silang yatang may mga something sila doon na kaya di ituloy yun. Biglang pumunta si President Duterte. Yun nga sabi ko, di ba? Sabi ko, parang parang natuloy pala. So, tamang-tama, isang linggo na ngayon, sabi ko nga, wala pang kaso sila na isampa, pati DOJ, mayroon na daw silang ginagawaan ng action. So, awan ko hanggang kailan na naman yan, hanggang kailan, baka puro press release na naman yan. So, ito si Barbers, ang kasi nila ang nito, tawag ko nito sa kanya may pakahambog talaga tong tao na to kasi nung time na yon, ang sagot ni parang confirmation ni Duterte. Si Panilo ang sumagot pero in-upload yata ni Panilo sa TikTok. So napanood ng mga tao. So ginawa ng reaction at saka sa Quadcom. Ayaw nila maniwala sa social media. Kasi ang social media daw, hindi daw yun nila ina-accept na bakit sa social media ka, doon ka mag-confirm. Dapat sa Viber, sa mga sa email. Ang Viber kasi sa Pilipinas mayroon pa palang Viber ngayon. Kaya dito kasi sa lugar namin wala na yan eh. Noon pa yan ng mga Viber pero sa atin pala tangkilik pa rin yung Viber na yan. Sabagay, Viber at saka Barbers. Barbers ba? Oh, tama, Barbers. Kala ko Barbero. So, ang nila ngayon dito, ayaw nila i-accept yun na si Panilo. Sabi nga niya, hindi naman si Panilo ang ang inibitahan namin ang dating Pangulo. Ngayon, pinuntahan ni Duterte, di ba ayaw nga nila dapat yun ituloy. Nagpa-preskon sila bago yung araw na yun, yung hearing nila. So, wala pa rin nangyari, tinuloy pa rin nila kasi pumunta talaga si Duterte doon. So, sinong talo nun? Sila pa rin. Ngayon, dapat 21, mayroon silang hearing ngayong araw na to. Nasuspended pala nung nakaraang araw na balita yun na hindi matuloy yung nila, yung hearing nila. So bago natin yan yung video na yan bago natin ituloy yung video na to, ipakita ko sa inyo yung sinabi ni Barbers nito na ayaw niya sa mga vlogger. Cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media wala akong pupunta, kung nagtatawag kayo ng mga vloggers parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that
pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom. Tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no, saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing a while ago that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta tapos sasabihin hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then ano yan, resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. Kasi, itong mga vlogger na sinasabi niya, yung sinasabi niya nun, di daw, wala daw ginawa, kundi, titirahin lang daw si, tinitira lang daw si, si Dan Fernandez. Ipati rin siya tinitira rin siya mga vlogger kasi nga, ito si Barbers dati, isa to siya sa mga gusto sa war on drugs. Pero ngayon, ayaw niya sa mga sa druga na parang nangyari dati. Kaya nga bumalimbing to kasi nga binayaran sila sa Kongreso na ganito gawin nila. Dami nila yan dyan na ayaw sa dati sa druga. Pero ngayon, ang druga na nila dati na inaayawan, parang gusto na nila. Parang bumaliktad bigla Ngayon ayaw niya sa mga vlogger kasi tinitira sila. Lahat naman sila sa Quadcom talagang tinitira. Ayaw nila. Di sila naniniwala sa mga vlogger. Nanonood para sila sa mga vlogger. Bakit alam niya na tinitira sila? Ibig sabihin, ang mga sinasabi sa mga vlogger, umepekto sa kanila. Ang gusto kasi itong mga tao na to, doon sa mainstream media, hindi sa mga vlogger. Kasi ang mga vlogger kasi, lahat ang mga ginagawa nila, binabantayan. Kaya yan siya, umaayaw sa mga vlogger. Mga vlogger kasi, hindi nagpiprino yan Wala naman, kagaya sasabihin ko dito, yung mga yan, sip-sip yan, mga bayaran yan, magawa ba sa sa mainstream media? Hindi magawa yan. Pag-initan yan. Alam mo naman nga mainstream media ngayon, binagbabayaran din yan sa administrasyon ng Marcos kasi ayaw nila ma-expose yung ibang balita Gaya ngayon sa Quadcom. Ang daming palpak dyan. Pero yung sa kabilang side ng mga vlogger, tuwang-tuwa sila niyan sa ginagawa ng Quadcom. Pero huwag kayong maniwala dyan kasi bayad yan mga yan. Yan ang totoong binabayaran yan sila. Pero dito sa side namin, wala kaming bayad dyan Totoo, wala kaming natatanggap ng mga bayad kasi ayaw namin yung ginagawa nila yan dyan. Pero yung kabilang side ng mga vlogger, yun ang gusto nila. Kasi pinupuri yan sila dyan. Paano ka purihin dyan? Barbers, Paduano, ito si Dan Fernandez, Akop. Wala namang ginawa yan dyan Nagsayang lang yan ng pera dyan. Sa media ba, sa pagsabihin na nagsayang kayo ng pera dyan, masabi sa mga sa mga mainstream media? Hindi. Dahil sila, tinatamaan talaga sa mga vlogger. Dahil ang mga ginagawa nila dyan, nagsasayang talaga ng oras at saka pera ng taong bayan.
sinungaling tong barbers na to, balimbing pa. Eh ngayon, bakit na suspended yung ano nila, yung ano nila ngayon, hearing? Kasi wala si Garma. Mas maganda nga dumating si Garma eh. Para makita natin kung magpang-abot to si Grijaldo at saka si Garma sa Senado, para doon natin makita talaga kung sino nagsabi ng totoo. Baka si Garma babaliktad to kasi nasabi na niya dati na baka yung ibang mga ano nila, witness, bigla daw mag-iba ang tono. Alam nila kasi binabayaran nga nila, tinatakot nila, ginagawa nila ng affidavit na hindi naman totoong ginawang affidavit doon kay Garma. So sana nga, babalik si Garma, tapos patawag sa Senado, pag di nila pa-attend yan, di ibig sabihin yan, hinuhold nila. Eh bakit nakaalis si Garma? Ano man yun, nakakulong man sa Kongreso. Ano nangyari doon? Pinatakas nila. Eh ngayon, sabi i-deport ng Amerika. Hanggang ngayon hindi pa na-deport. Magdalawang linggo na hindi pa na-deport ito. Eh paano ginagawa niya doon sa Amerika? Wala siyang doon, visa. Nakakulong lang ngayon sa airport. Ito nga, kaduda-duda na itong ginagawa nila. Sa kabilang mga nagbablog ba nito, nasabi ba nila si Garma, bakit di pa nakabalik? Hindi yan. Kasi ang mga vlogger na bayad din yan, hindi yan tinitingnan nila. Kaya itong mga vlogger na tumalab sa Quadcom, lalo to kay Barbers at kay itong sila ni Fernandez, Paduano, tumalab ang mga sinasabi sa mga vlogger. Kaya sila, masama ang loob na vlogger dito sa kabilang side kasi sila ang tinitira. O pagka di nyo ayusin yan, tirahin talaga sa mga vlogger.